Lumipas pa ang mga buwan ng paglalakbay. Narating na nga nila ang bayan ng Kulasi. Hindi biro ang mga pinagdaanan nila Tadag, gawa ng inabot din sila ng linggo para lamang makatawid sa mga kabundukan. Labis naman siyang nagpapasalamat kahit papaano sa ermitanyo, gawa ng yun palagi ang gumagabay sa kanya sa oras na hindi na nila mawari kung saang lugar sila pupunta. Iisa lang ang destinasyon nilang nais marating noon at yun ay ang isa sa mga talon na naroon sa lugar ng Tibyao. Minsan kasing nabanggit sa kanya ni Tandang Ibok na meron ito doong iniwang bahay bago yun bumalik sa baryo ng mga antingero. Bagaman kubo ang iniwan nito, nasisiguro nilang hindi pa yun nagigiba. Purong nara at mahogani ang kahoy na ginamit roon, kaya na may kahit anong bagyo, kaya nitong manatiling nakatayo. Habang nagpapahinga sila sa isa sa mga nayon sa Kulasi, meron sila doong nakilalang matagal ng kaibigan ni Tandang Ibok. Naging mainit ang pagtanggap nito sa kanila, kaya na may napagdesisyon na nilang doong manatili. Ayon sa matanda, kinakailangan nilang makibagay at mamuhay kasama ang mga tao nang sa gayoy kahit papaano mawala na sa kanilang isipan ang mga masasalimuot na nakaraan. Kahit hindi kasi sabihin noon ni Tadag, bakas sa kanyang pagmumuka ang animoy pagkasuka at pagkagalit sa mga taong kanyang nakikita. Yung tipong nawala na sa kanyang wisyo ang minsang ipinaglalaban ng kanilang grupo. Hindi naman siya masisisi ni Tandang Ibok, gawa ng normal lang sa mga tao ang makaramdam ng ganoong puot, lalo pat hindi rin biro ang kanilang pinagdaanan. Makalipas lamang ang 2 linggong pananatili nila sa baryo, nakilala sila doong mga manggagamot. Yung mga taga-baryong matagal nang may dinaramdam na kakaiba sa kanilang katawan, walang kahirap-hirap na napagaling nila Tandang Ibok. Dahil dito, hindi nila maiwasang magkaroon ng kalaban sa lugar. Bukod kasi sa mga ordinaryong taong naninirahan roon, meron din sila doong naaamoy na mga mangkukulam at mambabarang. Isang araw, habang naglalakad sila sa saudan, may nakasalubong silang matandang lalaki na mabilis na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Paglapit nito, rinig naman nila yung nag-uusal ng mga buhay na salita. Hindi nila mawari pero pakiramdam nila sila ang sinisindak ng matandang yon. Dahil sa pangyayari, agad naman silang lumihis ng daan para yon ay sundan. Habang naglalakad silang dalawa, ramdam na ramdam ni Tandang Ibok ang biglaang pagtaas ng presensya ni Tadag. Maya-maya pa, nang marating na nila ang dulo ng baryo, pumungad sa kanila ang matandang nakatayo, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nanlilisik ang mga mata nito at parabang hindi yun natutuwa sa mga bagay na kanyang nasisilayan. Nang masipat naman yun nila Tadag, walang pag-aalangan naman nila yung nilapitan, sabay wika dito si Tadag nang, "May kailangan ka? Pasensya ka na, tanda ah. Wala kaming balak makipaglaro sa'yo ngayon. Isa pa, sinasabi ko sa'yo ha, isa pa, makikita mo ang hinahanap mo." Matapos makapagsalita ni Tadag, bigla naman siyang hinila papalayo ni Tandang Ibok. Habang nagpupumiglas siya mula sa pagkakahawak nito, doon niya napansin ang mga magsasakang dahan-dahang dumaraan sa lugar. Sa puntong yun, doon niya naunawaan kung bakit siya pinapaiwas ng matanda. Maya-maya pa, nang makalayo na sila roon, inilahad sa kanya ni Tandang Ibok na tapos na ang digmaan. Hindi na nila kinakailangan pang pumaslang hanggat hindi ito kinakailangan. Nang marinig naman yun ni Tadag, kahit papaano nagawa niyang mapakalma ang kanyang sarili. Aminado siya, malaki-laki rin ang pinagbago niya sa loob ng ilang linggong pananatili sa baryo. Halos walang araw kasi siyang tinuturuan ni Tandang Ibok kung papaano maging mahinahon
sa lahat ng oras at panahon. Sa pagbalik nila sa bahay ng kaibigan nito, minabuti nilang palampasin na lamang ang mga pangyayari. Lumipas pa ang mga araw, hindi na nila nakikita ang matanda sa baryo. Inakala nilang umiiwas na ito pero dumating ang isang araw na pag-alaman nilang meron pala itong binibiktimang bata sa kanilang lugar. Noong una, hindi pa yon nakukumpirma nila Tadag. Pero nung ipakonsulta na sa kanila ang bata, doon nila nalaman ang katotohanan sa likod ng sakit nito. Hindi sila nagkakamali, kinukulam ang batang yon. Ang hindi lang nila maintindihan ay kung bakit yun pa ang napagdiskitahan ng matanda. Bukod sa walang-wala na ang pamilya nito, wala din doong rason para mainggit o kung ano pa. Sa isip-isip nila, maaaring yon ang napagdiskitahan ng matanda, gawa ng inakala nitong walang tutulong sa pamilyang yon. Matapos naman itong mapagtanto nila Tadag, nagdesisyon sila ng ermitanyo na paslangin sa katawan ng bata ang mangkukulam. Bago nila umpisahan ang ritual sa pagtawag sa wisyo nito, inabisuhan nila ang pamilya ng bata na siguraduhing walang makakaalam sa mga bagay na kanilang masisilayan. Ang iniiwasan kasi noon nila Tadag na baka kumalat na naman ang tungkol sa kanila at hindi maglaon muli na naman silang makahanap ng panibagong kaaway. Iniiwasan nilang masangkot sa ganoong pangyayari, lalo pat nais na lamang nilang magbagong buhay. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang marinig nila ang pagsang-ayon ng pamilya nito, agad namang kumuha ng isang bote ng alak na walang laman itong si Tadag sa labas ng bahay. Pagbalik niya sa kinaroroonan ni Tandang Ibok, dali-dali naman niya yung ibinigay habang mabilisang hinahawakan ang kamay ng bata. Maniwala kayo o hindi, buhangin at usal lamang ang ginamit ni Tandang Ibok na gawa na nitong matawag ang kaluluwa ng mangkukulam. Dala ng pagkagulat nito, hindi nito maiwasang sumigaw ng sumigaw habang paulit-ulit sila nitong tinatanong kung bakit siya naroon sa lugar na yon. Dagdag pa nito na ginawa niya ang lahat ng pamamaraan para maiwasan ang ganoong pagtawag, subalit nagawa pa ring manakaw ang kanyang wisyo nila Tadag. Nang marinig naman yon nila Tandang Ibok, agad naman nilang ipinako ang katawan ng mangkukulam para hindi na yun makalaban. Sa pagbigat ng katawan nito, wala na yung nagawa kundi ang umiyak habang patuloy na humihingi ng tawad. Ano ka mo? Patawad sa mga kasalanang nagawa mo? Kung hindi namin nakita ang batang ito, sa tingin mo, bubuhayin mo siya? Patawad dahil nadakip ka? Ganun ba yun? Nanggigigil na tanong ni Tadag sa matanda. Matapos naman yung marinig ng mangkukulam, mas lalo pa yung umatungal ng napakalakas na parabang mamamatay na. Hinayaan lamang nila ito, gawa ng sa isip-isip nila, yun na ang huli nitong magagawa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin nilang dahan-dahan na yung kumakalma, doon na nila yun sinubukang kausapin ng masinsinan. Inilahad nila sa matanda kung sino sila at ano ang kanilang mga karga at kung bakit nila nagawa ang ganoong bagay. Dagdag pa ni Tandang Ibok, sa dinami-rami ng antingerong maaari nitong makasalamuha, nagkataong sila pang dalawa. Dahil sa sinabi nila, halos manginig naman ang mangkukulam ukol sa mga bagay nitong nalaman. Pilit man yung humihingi sa kanila ng kapatawaran, minabuti nilang wag na yung bigyan. Para kay Tadag, sapat na ang ginawa nito upang ituring nila yung panganib at salot sa baryo. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagdesisyon na si Tandang Ibok na kitila ng buhay ang mangkukulam. Simple lang ang ginawa nito. Umihip lang yon ng usal sa asin at inilagay ito sa baso na merong tubig. Pagtunaw ng asin sa baso,
ipinainom niya yun sa bata. Matapos yan, pinakawalan na nila ang mangkukulam. Puwersahan nila yung inialis sa katawan ng pasyente nang sa gayoy makabalik na yun sa orihinal nitong katawan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nanumbalik na din sa katawan ng bata ang wisyo nito. Pagsilay nila Tadag na nanginginig yun habang umiiyak, dali-dali naman niya yung niyakap habang iniihipan ng dasal sa bumbunan. Maya-maya pa, nang kumalma na ang batang yon, labis-labis naman ang pagpapasalamat ng pamilya nito sa kanila. Bagaman inaabutan pa sila ng padre de pamilya ng kakarampot na salapi, pinili nilang wag yung tanggapin. Para sa kanila, hindi mababayaran ang kaligtasan ng batang naisalba nila. Sa paglisan ng mga ito sa kanilang tahanan, minabuti na nilang magpahinga. Habang nakaupo sila at nagkakape, doon nila pinag-usapan kung ano ang mangyayari sa mangkukulam nilang kalaban. Ayon kay Tandang Ibok, hindi yun agad-agad na mamamatay sa unang 3 araw. Dadanasin nito ang pahirap na kanyang ibinigay bilang kapalit sa pasakit na pinagdaanan ng bata. Dagdag pa ni Tandang Ibok na sa loob ng 3 araw, hindi yun makakapagsalita. Purong ungo lang ang magagawa nito na para bang merong pumipigil na bagay sa lalamunan nito. Inilahad din sa kanya ng matanda na kahit magpatulong pa ang nilalang na yon, wala na itong magagawa. Taning nasa buhay nito ang ibinigay niyang parusa at mangyayari yon kahit anumang pag-iiwas ang gawin niya. Nang marinig naman yun ni Tadag, dahan-dahan naman yung napahiga habang nagwiwika ng, "Ay, akala ko magiging payapa na ang buhay natin pagbalik natin sa mundong to. Pakiramdam ko, Tandang Ibok, wala na talaga tayong magagawa para takasan ng pagtulong at pagpatay sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hanggang pagtanda ba, ganito ang gagawin natin?" "Magtiwala ka lang, iho. Lahat ng mga nangyayari meron niyang magandang dahilan. Tandaan mo, walang sino man ang makapagsasabi sa tadhana at buhay ng tao. Ngayon, hanggat malakas at makapangyarihan ka, gawin mo ang lahat para makatulong sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang buhay parang gulong ng sasakyan. Hindi mo malalaman kung kailan ka aangat at bababa." Sagot naman sa kanya ni Tandang Ibok. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin ang bilis ng takbo ng oras. Pagsilay nila sa bintana, nasipat nila ang kaibigan ni Tandang Ibok na abalang-abala sa pag-aayos ng mga tanim nito. Dahil sa wala naman silang ginagawa, nagdesisyon silang pumunta roon para tumulong. Kinahapunan noong mismong araw na yon, kagaya ng nakagawian, silang dalawa pa rin ang napag-utusang bumili ng ulam sa baryo. Ang kanilang nais bilhin noon, kalahating kilo ng karne at repolyo. Isasabaw nila ito, nang sa gayoy ganahan naman sila sa kanilang hapunan. Sa pagdating nila sa merkado, tumambad sa kanila ang maraming taong abalang-abala sa pamimili. Hindi naman nila pinansin ang mga ito, gawa ng wala silang ibang pakay sa lugar kundi ang makabili ng karne. Pagsilay nila sa isang pwestong nagtitinda ng mga laman ng baboy, dali-dali naman nila yung pinuntahan para magtanong. Habang abala sila sa kanilang pamimili, bigla namang natigilan itong si Tandang Ibok nang mapansin niya ang isang lalaking dumaan sa kanila na merong bitbit na dahon ng tabako. Pagsipat niya sa kinaroroonan nito, agad naman niyang napansin ang biglaan itong pagtakbo. Dahil dito, inabisuhan ni Tandang Ibok si Tadag na manatili sa lugar na yon hanggat hindi pa siya nakakabalik. Alinsunod sa nais ng ermitanyo, nanatili doon si Tadag, bitbit ang mga karneng kanilang pinamili. Maya-maya pa, pagsilay niya sa matandang dahan-dahang naglalakad pabalik, doon niya nakita ang kasama nitong lalaki na nanginginig.
Hindi pa man sila nakakapag-usap, agad naman siya nitong inabisuhan na bumalik na sa kanilang tahanan. Sa pagbagtas nila ng daan, nanatiling tahimik lang naman ang matanda. Ilang beses na yung tinanong ni Tadag ukol sa lalaking kanilang kasama pero pakiramdam niya wala itong balak na sagutin ang mga katanungan niya. Nang dumating na sa puntong hindi na niya maatim ang mga nangyayari, nagdesisyon siyang tumigil sa kanyang paglalakad habang nananatiling tahimik. Bagaman galit, hindi niya ninais na maglahad ng kung anong masakit na salita sa matanda. Alam niya kasing may edad na ito, kung kaya't masyado na yung maramdamin kahit sa mga simpleng bagay lang. Matapos naman yung mapansin ni Tandang Ibok, napilitan na din yung maantala sa kanyang paglalakad. Paglapit nito sa kanya, bigla naman yung bumulong sa kanya ng, "Sumunod ka na lang. Pasensya ka na iho kung hindi ako gaanong nakakapagsalita sa ngayon. Pagdating natin sa bahay, malalaman mo rin kung sino ito." Nang marinig niya ang sinabi ng ermitanyo, minabuti niyang sumunod sa nais nito. Para sa kanya, sapat na ang kanyang mga narinig upang malaman ang nais ipahiwatig ng matanda. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang marating na nila ang bahay ng kaibigan nito, dali-dali naman silang pumasok sa kanilang kwarto kasama ang lalaki. Pag-upo nito sa kanilang higaan, laking gulat na lamang niya nang ilahad ni Tandang Ibok na lintutuyan ang nilalang na nasa harapan nila. Kabilang ito sa mga mandirigma ng Kuba na hindi na nila nakalaban noong nasa kasagsagan pa sila ng digmaan. Dahil sa sinabi ni Tandang Ibok, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang latigo na naroon sa kanyang aparador na imbaka ng damit. Pagsilay naman ng matanda sa kanyang naging reaksyon, agad naman siya nitong pinigilan habang nagwiwika ng, "Huminahon ka! Hindi kalaban ng taong ito. Sa katunayan, wala akong rason para hikayatin siyang sumama sa akin kanina. Pero alang-alang sa mga pangyayaring hindi natin nalaman, nagdesisyon akong kausapin siya." Dagdag pa nito, taliwas sa kanilang mga iniisip ang tungkol sa mga lintutuyan. Naniniwala ang matanda, hindi naman gaanong kalakasan ang mga ganoong uri ng aswang. Maaaring may nakitang espesyal lang doon ng Kuba, kung kaya't ginamit nito ang kanyang kapangyarihan para makahanap ng ganoong uri ng nilalang. Ayon pa kay Tandang Ibok na noong nasa baryo siya ng mga antingero, nakakarinig na siya ng usap-usapan ukol sa kakayahan ng mga ito na makadagdag ng buhay sa iba nitong kalahi. Marahil yon ang nakitang paraan ng Kuba upang madaya ang kamatayang hindi na niya kaya pang iwasan. Dahil sa sinabi nito, unti-unti namang napagtanto ni Tadag ang punto ng ermitanyo. Kung totoo nga ang sumpa ng bertud ng Agaras, yun lamang ang nag-iisang paraan na maaaring gawin ng kanilang kalaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, binigyan nila ng pagkakataon ang nilalang na yon para makapagsalita. Hindi nila yon pinilit o tinakot sa kadahilan ng wala naman yung ginagawa sa kanilang masama. Dahil sa pagmamalabis nitong makabalik na sa kanyang tahanan, napilitan na yung maglahad ng iilan sa mga bagay nitong nalalaman. Ayon sa lalaki, totoo ang mga sinabi ni Tandang Ibok. Nanggaling siya sa angka ng mga lintutuyan na dating utusan ng Kuba. Sa lupain ito, bukod tangi sila sa mga kauri nilang aswang. Kung ang ibang angkan ay namamahala sa pagkuha ng pagkain at pagbabantay ng mga hangganan, ang kanilang ginagawa naman ay paglilinis sa tahanan ng Kuba. Ginawa nila yun sa loob ng ilang buwan hanggang sa malaman nila ang masamang binabalak ng pinunong kanilang pinagsisilbihan. Dala ng kanilang takot, walang nagawa ang kanilang angkan kundi ang sumunod. Sa loob ng 2 araw, halos malipol na ang kanilang lahi dahil sa araw-araw na pag-aalay ng Kuba, mapagaling lamang ang sumpa.
Nang mabigo ito sa kanyang plano, doon na nagsagawa ng paraan ang mga natitirang lintutuyan para tumakas sa lugar na yon. Sa pagsiklab ng digmaan sa lugar ng mga kubot, doon na sila nagkaroon ng pagkakataon para tumakas. Iniwan nila ang mga matatandang lintutuyan na hindi na kayang makapaglakbay, masiguro lamang na maililigtas nila ang kanilang henerasyon at buong lahi. Habang ibinabahagi ito ng lalaki, hindi nito mapigilang mapahagulgol ng iyak sa kadahilanang kabilang sa kanilang mga tinalikuran ay ang lolo nito. Masakit man para sa kanya ang pasya ng kanilang grupo, wala na siyang magagawa. Lahat naman sila ay nawalan, kung kaya't patas lang. Inilahad din sa kanila ng lalaki kung ano ang ginawa nila noong makalayo na sila sa teritoryo ng Kuba. Halos inabot din sila ng ilang buwan sa pagpapalaboy-laboy sa mga kabundukan hanggang sa marating na nila ang lugar ng Kulasi. Pagtatapat pa nito, wala silang masamang balak sa baryo kundi ang mamuhay lamang kasama ang mga tao. Matapos naman yung marinig ni Tandang Ibok, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa lalaking yunang, "Alam ko naman yon. Pasensya ka na kung nag-aksaya ka ng oras sa aming dalawa. Salamat kaibigan. Maraming salamat dahil sa iyo. Nasagutan ko ang mga katanungang matagal nang umiikot sa isipan ko." Kasabay ng pag-uwi ni Tandang Ibok ay ang pagsama naman nila sa lalaki papalabas ng kanilang silid. Pag-alis nito sa bahay na yon, inilahad ng ermitanyo ang mga rason kung bakit hindi yun nakikipag-usap sa kanya kanina. Ayon sa matanda, pinoprotektahan lamang niya ang lintutuyan laban sa mga nilalang na pasimpleng nakikinig at nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. May kutob kasi siya noong may mga sumasabay pa rin sa kanila kahit hindi na sila masyadong nakikipagdigma sa mga nilalang na nasa kaliwa. Dagdag pa nito, makakamit lamang nila ang tiyak na kapayapaan sa oras na marating na nila ang dating bahay ng ermitanyo. Matapos naman yung marinig ni Tadag, walang pagdadalawang isip naman yung nagtanong kay Tandang Ibok kung kailan sila tutungo sa Tibyao. Nang marinig naman yon ng matanda, ngumiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Kung gusto mo, bukas pwede na tayong umalis. Ikaw ang bahala, iho. Kung kailan mo gusto, susunod ako." Dahil sa sinabi nito, agad namang inilahad ni Tadag na aalis na sila bukas. Para sa kanya, mas mainam pa ring manatili sa bahay na pagmamay-ari nila kaysa makitira. Matapos naman yung marinig ng matanda, wala naman yung nagawa kundi ang tumawa habang nakatingin sa kanya. Bakas sa pagmumukha nito na inaasahan na nito ang magiging sagot ni Tadag. Sa paglalim ng gabi, nagdesisyon na silang ilahad sa kaibigan ni Tandang Ibok ang tungkol sa kanilang paglisan kinaumagahan. Bagaman nakakalungkot, naglakas loob pa rin silang magtapat dito alang-alang sa mga mabubuting bagay na ipinakita nito sa kanila. Inaasahan naman nilang mauunawaan sila ng kaibigan nito kung kaya't minabuti nilang idaan yun sa isang mahinahon at masayang pag-uusap. Hindi naglaon nang sumang-ayon na ang kaibigan ni Tandang Ibok, taos-puso naman silang nagpasalamat. Inilahad nila rito na lahat ng mabubuting bagay na ipinakita nito sa kanila habang buhay nila yung dadalhin sa mundo. Kinaumagahan, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang naglalakbay papalabas ng baryo ng Kulasi. Ang tanging dala lang nila noon ay ang ilan nilang mga gamit kabilang ang mga sandata ng mga yumaon nilang kasama. Dala-dala din ni Tadag ang gitarang ibinigay sa kanya ng kaibigan ni Tandang Ibok bilang alaala ng kanilang pananatili sa puder nito. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa Tibyao. Sa pagdating nila sa isa sa mga baryo nito, doon na nila inumpisahan ang paghahanap
sa talong kinaroroonan ng tahanan ng ermitanyo. Hindi naman naging mahirap para sa kanila na matunto ng lugar na yon, gawa ng gamay na ni Tandang Ibok ang pasikot-sikot ng lugar. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagtatapos ng istoryang ito.